Okay, I'm back. So, matagal ako na nahimik, 'di ba? Pinag-isipan ko kasi ng maiki yung sitwasyon natin sa Pilipinas. Sa totoo lang, hindi na bago ang korupsyon sa atin. Ang nakakagulat is yung malamang mong lahat sila. Not 100%, maybe 97%. Pag 97%, 95%, ang tingin mo dyan lahat na eh. 'Di ba? Nakakalungkot. Pinapasukan ka ng may pag-asa pa ba 'to? Alam niyo ba, lalo pa ako na-shock nung nakita ko dun sa news na pati mga vloggers pinapakialaman pa ng gobyerno, ng nila, ng mga politicians. Pagdating sa vlogging, social media na yan sana wala nang bentahan diyan, wala nang bilihan diyan. Kasi ang vlogger is gumagawa yan ng social service para sa tao. Nag-i-inform yan. Katulad ko, wala akong nakukuha dito ha. Except, I want to serve my God and my people. Kaya nga tinigil ko na yung mga fashion na yan. Hindi na nga ako nagsusuot ng iba-ibang kung ano-anong kalokohan dahil katwiran ko. Mata-turn off pa nito yung talagang dapat makarinig sa akin eh. Dahil gusto natin mabilis, maiksi, at klaro, concise kung ano yung punto. Di ba nakakapanghina? Na yung mismong kongreso, halos lahat sila. Sipin mo naman yung sagot ni yung banat ni Cheese Escudero na kung ako, sinasabi nilang nagkaroon ng sponsor or nag-donate sa kanya ng how many millions, 60 out of 300 daw dun sa Congress ay mga contractors. Hindi katwiran yan eh. Pang elementary yan eh, yung tipong, hindi lang ako, madami din sila. Kasali ka. Hero ka nga namin eh. Ang politician, pag binoto mo yan, umaasa kang baka dahil sa kanya, mabago ang sitwasyon. Hindi ka na hero pag sinabi mong, hindi lang ako, lahat kami, marami kami. Diba? Hindi ka na hero, Chong. Disappointed na kami sa'yo. Lalo naman kay Bongbong Marcos, kay Junior. Pinagbigyan ka na nga namin. Do yung tatay mo, malaki talaga ginawa sa history. Kulang nga yung, alam mo ba, yung analyzation ko doon sa tatay ni Junior, parang siyang si Hitler eh. Kulang yung buhay niya kahit tatarin siya ng pinong-pino o kaya makulong siya ng 3 lifetime, kulang. Kulang doon sa ginawang perwisyo. Sobrang sakit eh. Ako mismo pinasukan ng sandali. May sense pa ba ako para magsalita sa you sa YouTube at saka sa Facebook? Kung parang hindi ko na alam paano ako magbibigay ng hope. So I was in prayer for many days until pinasok sa akin ni God eh. Nagbabago ang buhay. Pagdating ng 2028, nagkakaedad unti-unti ang kabataan. Hindi nila basta-basta mauuto ang tao sa sakit ng ginawa nila this time. Na parang sinabi nilang, parang pinakita sa atin wala nang laman yung kaban ng bayan. Yung tipong wala ka nang aasahan. Pag nagka-emergency ka, wala nang charity. Wala na, pati PGH hindi na mabibigyan ng pondo dahil itinakbo na sa Spain, sa Portugal. Ando na nasa Forbes na. Puti kung sila lang. Ang masakit kasi yung 97% ng Congress ay corrupt.
Alam ko, malaking factor dun yung culture. Pero, ang tindi. Di ba binanggit ko na in the past? Kahit sa advertising meron. Pero ang tindi niyan. Ang tindi niya, 1.3 billion a week, dinideliver sa bahay nila. Billion na, 1 billion is 1,000 million. Ay talagang, di lang kakapala ng mukha yan eh. Para mag-iisip ka, bakit yung lindol nasa Cebu eh, no? Parang gusto mo, yung lindol mangyari sa ano eh, sa grounds ng Malacanang at saka sa grounds ng kung saan nakatayo yung mga bahay ng mga kora, parang gusto mo maisip naman. Mababago pa yan. Yes. Mga 5 o 7 barsaga lang na talagang willing ibigay yung buhay. Eh, kita mo naman na nagawa ng ano sa atin, di ba? Ng KKK. Hanggang ngayon, binibigyan natin ng halaga si Bonifacio. And I've read somewhere, yung mga heroes na nagmamahal sa bansa, they go straight to heaven. Kasi love of country kay God yan eh. God is honored when a person loves his country. Kasi love of country, love of people yan eh. Kaya nga yung corruption is wrong self-love. Greed yan. Sign yan ng presence of satanic spirit. Kaya yung mga nasa Congress, yung hindi nagko-corrupt doon, yun na lang may pag-asang magre-repent eh. Kasi isa sa consequence ng greed ay patitigasin ni God ang puso mo. Kung ano yung ginawa niyo doon sa Pero, dahil sama ng ginawa, sama ng ugali, o yan, di kita bibigyan ng chance mag-repent. Titigas ang puso mo. At dahil titigas ang puso mo, siguradong sa impyerno ang punta mo. At doon, hindi 20 years, hindi 200 years, hindi 2,000 years, forever and ever and ever. Walang katapusan. Iiyak ka pa nga eh, maiisip mo, kahit Muntinlupa ng 20,000 years or 50,000 years, wag lang impyerno. Yun ang nag-aantay sa kanila. May judgment si God. And those people who are, very much affected with this, kalma lang kayo. God is a God of surprises. Antayin natin ng 2028. Keep on praying. God is not asleep.